Tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na. Magandang araw mga katinig ng bayan. Eto na naman tayo sa isang mainit na issue. Ang headline, there is no such thing as 10 million pesos placement for an interview. Pero teka lang, saan nga ba galing ang usapang 10 million pesos? At bakit biglang napasama dito si Pasig City Mayor Vico Sotto? Yan ang tatalakayin natin ngayon. At syempre, POV tayo bilang mga ordinaryong netizen na nanonood at nakikinig lang. So ganito raw ang nangyari. Naglabas ng statement ang programa ni Corina Sanchez, Rated Corina at Corina Interviews, matapos ang di umano'y call out ni Mayor Vico Sotto. Ang sabi ni Vico, parang may mga media personalities na nagbigay ng platform sa kalaban niya noon sa Pasig elections. Si Sara Diskaya ata yun. Kasabay nito, lumutang ang alegasyon na may 10 million pesos placement fee daw para makapagpa-interview. Pero agad itong itinanggi ng kampo ni Corina at sinabing wala raw ganitong practice sa kanilang programa. Ayon mismo sa statement nila, while we fully respect freedom of speech and opinion and the platforms in which these are aired and posted, there is such a thing as thoughtful restraint which benefits truth and fairness. Kung baga, malinaw ang punto nila. Walang 10 million pesos na bayad. Pero syempre, dito papasok ang pananaw ng mga tao online. May netizen na nag-comment pa ng ganito: it cannot apply because your show is meant for public consumption. There is a higher degree of consideration since you are a public figure. Ang bigat ng punto dyan. Kasi kung public consumption ang show, dapat mas mataas din ang accountability. Hindi lang ito simpleng private business nga raw na kahit sino pwedeng magbayad para lumabas. Ngayon, sa side ni Mayor Vico, bakit ba siya vocal dito? Una, kilala si Vico na isa sa pinakapaboran ng publiko dahil sa transparency at clean governance. Kaya pag may nakita siyang questionable, natural na magsalita siya kung ang punto niya ay tungkol sa platforms na naibibigay sa mga politiko. May sense. Kasi kapag malakas ang impluwensya ng isang programa, automatic, may epekto ito sa perception ng publiko. At dito pumapasok yung komentong, there is a higher degree of consideration. Kung baga, hindi porket talk show o interview format, automatic na exempted na sa scrutiny. Dahil public figure ang host, public consumption ng content, dapat handa ring ma-question. Siyempre, malinaw, walang solid proof na may 10 million placement fee. Itinanggi ito mismo ng Rated Corina. Pero ang mas malaking usapin dito ay yung perception ng tao. May tiwala pa ba ang publiko sa mainstream media? Ano ang expectation ng mga tao kapag public figure ka na journalist? At hanggang saan ang karapatan ng mga politiko tulad ni Mayor Vico na mag-call out ng mga ganitong bagay? Para nga raw sa ilan, malinaw ang dalawang bagay. Una, kung totoo man o hindi, yung 10 million pesos placement, ang issue dito ay transparency at trust. Pangalawa, si Mayor Vico ay consistent lang sa brand niya na kontra-tradisyonal na politika at pro-transparency.
Kaya maraming netizen ang kampi sa kanya. Kaya para sa mga manonood, ang tanong, sa panahon ngayon na mahirap na kung sino ang paniniwalaan, kanino kayo mas kampi? Sa official statement ng media program o sa instinct ng isang leader na tulad ni Vico na palaging tinitingnan ang pananaw ng ordinaryong mamamayan? So ayan mga katinig ko, malinaw, wala raw 10 million pesos placement. Pero ang mas malaking tanong, sapat ba na tanggapin na lang natin ang statement? O may karapatan ba ang publiko na patuloy na magtanong? Kayo, anong stand nyo dito? Pro Vico ba kayo? O naniniwala kay Corina? Comment nyo sa baba. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, wala namang binanggit na name bakit may nag-react? Sa politika, the year prior the election, nagpapabango at nagpapakilala na mga politiko. Maagang galawan, lalo at hindi pa bawal. Walang pinangalanan pero inalmahan agad nila. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!